Kaya ito, pakinggan mo muna natin mga kabistak itong birada ni Tatay Diggs. Ito sa tatlong ano? Sir, presently by... Okay, ito sa 3 Duterte. Diana Quindiangan, maraming salamat to sa inyo. Yung tatlong Duterte para sa Senado. Sinagot din po yan ni Tatay Digong. Putra guys, no? Iwan ko kung naniniwala sila dito kay Tatay Digong. Patusok guys! Iwan ko kung di ba sumakit ulo nila dito. Okay, pakinggan natin ho. Itong birada ni Tatay Digong patungkol sa tatlong Duterte sa Senado. Duterte. Ayan. Tingnan po natin oh. This President posted po and confirming that the 3 Dutertes will run for senator in this upcoming 2026 elections. For the record, how to po... Yan, tatlong presidente. Tatlong presidente nga sabi ni Tatay Digong dyan eh. Ma'am Emelita Bryant, maraming salamat po sa pakulay. Tatlong presidente nga yung sagot ni Tatay Digong dyan eh. Yung tatlong presidente. Ay, mga bangag sa Warters, matusok, tatlong presidente ha. Good job. Anjay Karamansana, maraming salamat sa pakulay, Ma'am Emelita Bryant. Hello po dyan sa California. Nalalong mabuang itong mga to. Tatlong presidente, sinabi ni Tatay Dex na rinig. No, rinig ko ha. Kagahapon nga lang, medyo malabo ho kasi maingay yung speaker ng ano sa event, no? Pero tatlong presidente talaga sinabi. Sinong mauna? Inday Sara. Kukak! Puta, lalong masuka, lalong maglasing. Si Inday Sara, si Mayor Baste, kung polong, puta, tatlong presidente, oh. Sabi ni Answer, 18 years ang Duterte. Habol, si Katie, habol. Asap, talagang masakit na ulo nila kung ano-ano nala. Kung ano ang totoo, si BP ba o si Inday Sara. Ito na, tatlong presidente sinabi ni Tatay Digong eh. Okay, tuloy. Tatlong presidente ha. Mabuti ito, nandito tayo sa Tacloban. Dito natin malaman ang totoo. Bibing kulab si Buka. Pero linawin natin ha, ang tanong kasi, yung tatlong senador. Pero sabi ni Tatay Digong, tatlong presidente. Tatlong senador ito ha. Okay, wag naman natin hyblarin agad yung mga animal, mga tambaluslos. Linawin natin sa mga bangag sa borders. Tatlong senador ito ha. Saka daw yung presidente. Kaya katasak, ito Tatay Dex, galing maglaro. Nawala ka kay Inday. I-jamming ka niya na gusto. Maniwala kayo kay Inday, Jesus Mariusip. Ginaming kayo dyan ng husto. Oy, ginaming daw kayo mga bangag. Tayo na, si Trillanes nga, takot na takot dyan eh. Di ba si Trillanes? Magbanat ni Inday Sara, lahat naman sila, pati si Day Junior, takot na takot eh. Puta, ginaming daw kayo. Puta, ginaming. Kaya tuloy, nag-jamming din si Day Junior kagabi. Ginaming daw kayo ni Inday in short. Pinasok daw kayo sa bulsa. Pinasok kayo sa sako. Ako sabi siguro ni Kukak, grabe naman si Inday oh. Ngayon sabi ni tatay niya, ginaming daw kami. Lalo kayong maguguluhan. Grabe, ang talino talaga ng mga Duterte. Pati ako, nalilibugan na rin eh. Naguguluhan na rin ako sa Tagalog ha. Naguguluhan na rin ako. Grabe oh. Nako, sakit ng ulo natin lahat dito. Sige, Tatay Dex, ginaming, daloy. Wala naman, pag balabag yung mga tanong, ito si ano, sagutin ka ng balabag niyan. Si Tatay Dex ha. Sinabi kasi Tatay Dex,
MVP, magandang hapon. Sinabi kasi ni Inday, Tatay Diggs, nagsabi ka daw, interesado ka daw, yes ka daw eh. At tinanong din daw niya si Kung Pulong, sinabi din po, yes daw po eh. At tinanong din si Mayor Bas ang sinabi din po, yes na yes. At ito pa, may dagdag pa, Tatay Diggs. Tatay Diggs, may dagdag pa. Ang sabi pa nga ni Inday Sara, Tatay Diggs, confirmed. Putang ina. Yan ang masakit dyan. Manny, MVP, salamat po sa pakulo. Yan yung masakit kasi sinabi mismo ni Inday, confirmed yan. Sure yan. Sinabi ko na yan, 100% eh. Kausapin ko pa nga ho yung PDP laban eh. Tapos, biglang nag-press con si Tatay Digong, sus, Ginoo, jaming lang kayo ni Inday. Tapos biglang tumakbo si Franz Castro sa pagka-senador. sabi ni Franz Castro, sumakit ulo ni Franz, grabe naman, ginagawa ninyong negosyo. Itong pagtakbo sa Senado, ginagawa ninyong negosyo ang politika. Si Sundalong Kanin, no? Takot naman Sundalong Kanin. Sabi ni Sundalong Kanin, hoy, dapat to tayo, mga pink country, dilawan, at administrasyon, tayo mga oposisyon, magsanib persa muna ho tayo kasi ang lakas talaga nila ho. Gago. Natakot ang mga ugag. Takot ang mga ugag ang nangyari sa inyo. Tapos, biglang umano si Hontiveros. Sabi ng Hontiveros, hindi, mayroon din kaming koalisyon. Sinigunda rin ni De Lima, susundin namin si Hontiveros. Si Trillanes, hindi namin sundin. Sabi naman ni Bangag, hindi namin alam kung saan papanig itong tatlong Duterte. Sa amin ba? O sa posisyon? Lolo talaga. Kaya ito, jamming lang daw kayo ni Inday Sara, pero confirmed eh. Tatay Diggs, puta, sakit ng ulo natin dito. Damay na. Okay, tuloy Tatay Diggs Saan ka makikita dito? Tatay pati dalawang anak magtakbo ng... Ano ba? Ma'am, auntie. Tatay Diggs, na-ukray po yung nagtanong. Naalala ko tuloy yung nagtanong ako kay Tatay Digong eh. Itong media na walang gupit. Ma'am, ante. Ante nyo, pagod na! Mga mainstream media, umayos kayo ha. 3 Duterte daw mag-ama. 2 kong anak sa Senado. Wa mo malipong. Oh, ito ante. Sagot ante oh. Ante, hindi na ako bumalik ng politika. Alam mo, kit na kit ni Tatay Digong, ante, hindi na ako babalik ng politika. Tagina no. Alam mo, nakaka-enjoy yung ganung klaseng tao, no? May sense of humor talaga. Hoy, Alpe Cordel, maraming salamat sa pakulay. Nalipat na ang Manila, so sa Malacanang, nandun na ang kuting, ahas, buitre, butanding at mga buhaya, pulburon jamming nila. Salamat, Alpe, sa pakulay, Alpe Cornel. Di kaya sumama yung loob ng media, no, ante? Di, ano naman yun? Galang naman yun kasi. Alam nyo ba yung ante sa mga Tagalog? Mga Tagalog, alam nyo yung? Alam nyo, ante? Sa amin kasi, pag yung magbigay galang kami sa mga nakakatanda, lalo na pag hindi kilala, ante talaga ang tawag namin dyan. Ante! O, tiya! Sa Tagalog, tita ho yan.
Pero yung anti kasi, pang-antik na sagot yan eh. Yung anti kasi, pang-antik po yan na ano, pang-antik talaga yan na ano, nagalang. Manahon po yan ni San Pedro. Yung anti. Parang, kung tingin namin sa'yo, tanda mo na parang tungkod na ba? Okay. O, ante. Ito, ante, tira. Tapos na po ako. Mm-hmm. Laos na ako. Wala na akong panggastos, wala na lahat. Alam mo si Tatay Digong, ito yung tao, ito yung politiko na pag i-criticize mo, hindi tatablan talaga. Kahit anuhin mo ba, yung ang tawag dyan, yung okray-okrayin mo, hindi tatablan. No, balahurain mo, anong tawag mo sa kanya, hindi tatablan. Kagaya ngayon, sinabi ni Tatay Digong, laos na ako, ante. No, wala na ako. Alam mo, kinuntin din ng mga bangag. Duterte, inaming laos. Ito na lang tayo ha, total. Sinabi naman ni Tatay Digong laos na, no? Wag na kayong magalit pag maghakbang maisog. Wag na kayong sasakit ulo ninyo pag tatakbo sila ng pagkasenador. Laos naman pala. Sinabi na, puta, mind game talaga to, guys. Mantakin mo, sinabi niya, laos na ako. Parang dinadivert na ni Tatay Digong yung mga kalaban niya. Nasa pasabog ni Inday Sara ng Duterte. 3 Duterte sa Senado. Confirmed yun, ha? Tuloy, Tatay Diggs. Ang naiwan sa akin siguro yabang. Hindi naman ako galit. Yabang daw na iwan! Ako sa kay Tatay Digong, hindi yabang ang naiwan niya, yung pagiging matalino niya, yung naiwan niya. Alam mo, itong mga salita niya, reverse ito eh. Reverse psychology. Pag unang kita mo kay Tatay Digong talaga, shoot ka talaga sa sako. Grabe no, yung pag-reverse na mga psychology gamit niya. Magaling ka talaga Tatay Diggs. Yung mga saywar-saywar na ganyan, hindi yan kaya ng mga ibang kandidato. Isipin mo, sasabihin mo na ako laos sa sarili ko. No, si Tatay Digong kaya niya. Sabihin ako laos ako. Pero yung iba, di nila kayang sasabihin na laos sila. Tapos biglang banata ni Tatay Digong, ako, mayabang lang ako, yabang na lang ang meron sa akin. Pero yung mga mayayabang talaga, na totoong mayabang, hindi nila tinatanggap na mayabang sila. Pero si Tatay Digong, ito yung humble na tao, no? Kahit hindi naman siya mayabang, matapang lang talaga, kamay na bakal. Sinasabi niya, mayabang ako, pero ang mga tao, hindi nayayabangan. Kayo nayayabangan kayo kay Tatay Digong? Hindi. Hindi ako nayayabangan. Ang nakikita ko kay Tatay Digong, walang yabang. Katapangan at malasakit. Yan. Iyan yung kailangan natin, yung tapang. Pero yung mga mayayabang, lalo na kay Tambalos, di nila kayang sabihin mayabang ako. Only Duterte lang. Real talk. Yan. Yan na, sarcasm. Sabi ni Miss Godshot. Pero sila, di nila kaya yan. Tuloy, Wala akong galit. Si Dilima lang may galit sa akin. Akala niya ako yung, ano ba Pero wala siya kay Inday. Alam mo si Inday, pag saan ka nakikita ito magsabi, tatay, pag dalawang anak magtakbo ng Senado, ano gawin namin sa Senate? But, palagay natin, tatakbo kami, manalo kami. Magharapan kami mag-ama doon sa Senate. Ano gawin namin doon? O anak, tuto tayo dito ha, itong ano na ito. Wala na, sumakit na ulo nila dito. Ayaw ni Tatay Digong ha. Yung statement ni Tatay Digong, hindi totoo. Pero kay Inday, confirm. Sige nga. Grabe Ikaw, ayaw ko, kontra ko dyan pa. Loko na. Ano mo alam, Inday? Huwag kayong kumagat kay Inday kasi yan si Inday, ano yan. Kabayag ko na yan.
Wag daw kayo maniwala kay Inday, pero sabi ni Inday, confirm ba? Wag daw kayo kumagat kay Inday. Ang problema nga o Tatay Digong, dami nang kumagat. Tingnan mo yung ano ko, Tatay Digong. Yung Kalye Sorbico. Putsaka na. Nag-trending kaya, yung live na Kalye Sorbico, nag-trending. 100,000 plus na. Yung 120 na yata. 120,000 views. Teka nga, chiko nga guys baka ano. Yung Kalye Sorbi natin na Duterte, kung iboboto ba ng maraming Pilipino, nag-trending ho yun. So, ibig sabihin marami pong gusto ng 120,000 nga. 120,000 views. Hanggang ngayon nagtitrending pa rin siya. Yung live natin na yun. So, ibig sabihin, tama yung sinabi mo, Tatay Digong, na sabi, wag magpadala. Pero ang problema, nadala talaga. Lahat po ay 125,000? 125,000 views na ba yun? So, ibig sabihin, maraming interesado, maraming naniniwala. Kasi sabihin ka pa naman, Inday Sara, confirmed. Ang problema dito, ang mga hindi sanay sa mga Duterte, talagang gugulo ang isip nito, lalo na sila ni Dilima, lalo na yung mga Dilawan, Pinklawan. Wala pa, hindi pa ninyo kayang sakyan ng mga Duterte. Wag nyo down yung sakyan, kaso sumakay na silang lahat Grabe ang talino ninyo. Tuloy, Tatay Diggs. Pero ako nag-meltdown na ako, matanda na. Bakit mo nakpigil si Vice President Sara? I really do not know the reason why. I do not talk to my daughter, and I would not want to talk about it. Si Sara kasi has her own mind. And we do not talk itong ganito sa trabaho niya. She's parang may distansya kami ni Sara. Okay, alam nyo, agree ako dyan kay Tatay Digong. Marian Julian, maraming salamat sa inyong pakulay. Noon pa naman talaga merong yung decision ni Inday, sarili niya talagang decision yan. Hindi nakikialam si Tatay Digong. No? Alam natin yon. Tapos decision din ni Tatay Digong, hindi rin nakikialam. Si Inday Sara ngayon, iba ngayon. Kasi si Inday Sara, sinabi ni Inday, sinabi mo Tatay Digong, confirmed na tatakbo. So ngayon yung pag-resign ni Inday Sara, sabi ni Tatay Digong, wala kaming dyan, wala kaming pinag-uusapan. Pero, di ba yung nag-report si Inday doon sa Cebu, nag-report ng Suna siya sa kanyang opisina. Nandun rin si Tatay Digong ng oras na yun. Napaka-imposible kung si Tatay Digong at si Inday Sara ay hindi nag-uusap. Grabe talaga. Isa lang mga sabi ko dito guys, mind game. Utang ina, pupurol ang utak ninyo dito, mga tambaloslos. Wala. Wala. Next network. Former President, ganong mahadlok man sila kung mudagan mo? Kung sa'y rason nga naghadlukan man mo? Okay, sa mga Tagalog, ito. Ang tanong ng media, bakit daw natatakot ang mga kalaban nila ni Tatay Digong, mga Bangag, Pinklawan, Pulawan, natatakbo sa Senado ang mga Duterte. Ano daw ang dahilan kung bakit natatakot ang mga ito? Ito yung sagot ni Tatay Digong. Mudagan. Kung mudagan man mo mga Duterte, ikahadlukan man mo. Kung rason nga nahadlok man sila ninyo. Kay Tagalite, mang good me. Okay. Grabing sagot na yan. Ito. Grabe. Tatay Diggs, ikaw na talaga Tatay Diggs. Mabuhay ka Tatay Diggs. Mantakin mo. Bakit daw? Bakit daw takot? Puta.
Ang sagot, kasi tagaliti kami. Paano ba natin ito ipaliwanag? Yung sagot ni Tatay Digong, kaya takot daw sila kasi tagaliti kami. Sino man tagaliti? Si Tambaluslos, di ba? Tayo na, Tambaluslos, ikaw naman pinatamaan dito. Ay, nakakalita. Ay, nakaya ko na. Kaya ko na. Tagaliti, pag sinasabi mo kasing tagaliti, matapang. Mahawa? Waray, matapang. Kaya siguro, sabi nila, Tatay Digong, takot sila sa amin kasi matapang kami. Baka yun yung punto para sa akin, ha? Eh, kaya si Tambaluslos, tagaliti man si Tambaluslos, eh. Bakit takot sa'yo, Tatay Diggs? Atras kasi Tambaluslos. Wala yun. Wait, you know guys, kasi kahit nga ano mamunta na, with the waray side, na ang mga parente nga ng waray, kaya saan naman yung later yan to? So, pag-traverse lang na yung mga on the Visayan side, nangitag kapalaran dari sa so, hadlok sila kay mga taga-Leyte eh. So, takot daw sila dahil tagaliti kami. Ang punto dyan ni Tatay Digong, pikat kayo, Martin Romualdez, pinipigil-pigilan nyo yung hakbang maisog. Nandito kami, tagaliti rin kami, pikat. Parang dun yung sagot ni Tatay Digong eh. Patama kay Tambaluslos eh. Tagaliti kami. Kahit takot sila, matapang din kami. Meron din kaming kamag-anak dito. May lahi din kaming waray. Kasi kung sinasabi mo kasing waray, matatapang talaga mga waray. No? Sabi ni Pretty Amy PRR, there is a very sarcasm, double meanings, read between the lines. Ako, ang hirap, no? Sakit na ng ulo nila dito, guys. Hindi na nila maintindihan mga sarili nila dito. hadlok sila sa Leyte vote. May follow-up question ka? Takot daw sila sa buto ng mga tagaliti. Kasi nga, yung mga tagaliti, bubuto lahat talaga sa mga Duterte. Kasi si Tatay Digong, galing naman Liti yan si Tatay Digong. Alam niyo ba, si Pangulong Duterte, mamaya, meron pa akong ipi-play na video, mamaya, abangan nyo na lang, 4:30, no? Alam niyo ba si Tatay Digong, ipinanganak sa Liti yan. Pero, hindi sa lupa ng Liti. Pero sa Liti siya ipinanganak. Tanongin nyo, bakit hindi sa lupa ng Liti, pero sa Liti? Alam nyo ito, mga kabisdak? Alam nyo? Isipin mo, si Tatay Digong, ipinanganak sa Liti. Taga-Liti siya. Pero hindi po sa lupa ng Liti ipinanganak. Pero sa Liti po ipinanganak. Sige, kung sinong makasagot, very good kayo sa akin. Sige nga. Alam nyo? Alam nyo? Sabi sa Maasin Southern Liti. Alam, maraming tumatama. Kasi si Tatay Digong, ipinanganak sa Baruto. Alam mo yung Baruto? Bangka. Baruto kasi yun eh. Sa amin, Baruto yan eh. Yung mama kasi ni Tatay Digong, buntis sa kanya. Tapos si Tatay Digong, lalabas na eh. No? Ilalabas na ng nanay niya eh, ng mama niya. Kaya, ipinanganak si Tatay Digong sa dagat, sa bangka, hindi sa lupa ng Liti. Antakin mo yan ha. Batang Rodrigo Duterte, ipinanganak sa bangka. Presidente ng Republika ng Pilipinas. Grabe no? Sa waray, Baruto. Ayan. Mamaya, para ma-confirm ninyo, nagkwento yan si Tatay Digong, i-upload ko mamaya, 4:30. At least you know, na si Tatay Digong pala ipinanganak sa Baruto, sa bangka. Hindi na umabot sa hindi na umabot si yung nanay ni Tatay Digong sa ospital. Kasi mga anak na hindi na mapigilan, kaya inabutan na lang ho dyan sa Hindi na umabot sa manghihilot. Hilot lang naman noon eh. Sa bangka na lang ho, sa Baruto ho siya. Kaya pala matapang ito si Tatay Digong, grabe no. Ganong tapang ng taong ito. Tuloy oh.
eh, ang dalang ko, ano? Oo. Magdalo, kay, tanda naman ko. Siguro, tanda naman siguro, kaya kung mga ikaw sa report. Tanda. Sa 2020, sa may tinutulog na Ito, 2028 naman, tinatanong. Kana mo'y matubag na to. Huwag mo konsulta ta sa Ginoo. Layo kay na it's too distant really to give a reckoning of what will happen in between year 28 to karon. Anything goes na di tawag kanon kaya na Diyos ray kay wala. Tingnan mo ha. Magkaiba na naman yung sagot nila dito ni Inday Sara at ni Tatay Digong. Okay, kukumentuhan ko muna yon. Nung kay Inday Sara, sinabi sa 2028, ang tatakbo sa pagka-presidente si Mayor Baste. Dito naman kay Tatay Digong, ang sabi niya, ang Panginoon lang makakapagsabi niyan, masyado pang malayo. Walang sinabi, walang conclusion. Itong si Tatay Digong, walang conclusion. Pero si Inday, kinukonfirm 100% si Mayor Baste. Grabe, ang tindi talaga maglaro ang mga Duterte. Kaya pala ho ito, sa mga bagong alam lang na si Tatay Digong sa bangka, sa dagat, no, tubig, ipinanganak. Alam mo yung mga taong isinilang sa tubig or pinaanod sa tubig, no? Sanggol pinaanod sa tubig, ay talagang makapangyarihan sila. Bigay ng Panginoon talaga yan. No? Kaya pala ganyan nating kamahal si Tatay Digong. Bigyan kita ng halimbawa. Alam mo ba yung I think Old Testament ba ito, guys? Si Moses? Di ba si Moses? Oh. Anong nangyari doon? Tama, si Moses. Nung papatayin daw yung mga panganay na bata, tama ba? O, papatayin. Ng paraon yan, paraon sa Bisaya, di ba? Mga Pharaoh, papatayin si tatay yung mga batang lalaki. Di ba si Moses inanod sa Inanod sa ilog. Tapos nakuha ng animal, yung kalaban rin ni Moses din. Yes, nasa Bible yan, di ba? Kinuha siya Makapangyarihan pala si Moses. Si Moses pala ang nagligtas sa kanila. Ganun ho. Ganyan pala mga gifted na mga bata, kagaya kay Tatay Digong. Nako. Kaya kayo, kung sabi ni Squaremont, gift from God, Tatay Digong. Kaya kayo, kung meron kayong anak, paanod nyo na sa tubig or panganak nyo sa tubig. Kung gusto nyo magiging Moses, yung anak ninyo, sanggol, ipaanod nyo sa tubig. Kung gusto nyo magiging Tatay Digong, yung kayo, pag nanganak kayo, sa baruto kayo manganak. Para, mamili lang kayo, magiging Haring Moses o Presidente Duterte. Pili! O ano? May nagbili na kayo? Dinataka ko lang kayo. Kung gusto nyo magiging presidente, gayahin nyo ang nangyari kay Tatay Digong. Pinanganak sa baruto. Kung gusto nyo naman magiging hari, no, gayahin nyo si Moses. Pinaanod na lang ho. sabi ni Lorna Channel, dili na lang ni mo kwentuhan ang mga badyaw, ha? Ito na mga badyaw, no? Pinanganak sa baruto, no? Umalay natin, magiging presidente ang mga yun. Kayo nga, ha? Malay natin, ha? Sabi ni Edna, gifted talaga si Tatay Diggs, no? Oh, kaya magkatandem sila ni Pastor Kibuloy. Napunta tayo sa Biblia, mahina ako dyan. Pas ako dyan sa Biblia, pas ako dyan, pas.
Basta ko, dito lang tayo sa politika.